Welcome back to my YouTube channel guys. For today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano maggawa ng forward reverse gamit ang magnetic contactor. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga ginagawa kong video. So yung forward reverse, marami kayong pwedeng paggamitan tulad ng mga conveyor at kung ano-ano pa makinarya. So ano pang hinihintay natin, umpisa na natin guys. Ang gagamitin nating piyesa guys, isang breaker, magnetic contactor, dalawang magnetic contactor, at overload relay. Siyempre kailangan din natin ng dalawang normally open na push button at isang normally close. Ngayon ikakabit ko muna tong overload relay natin. Itong overload relay, kinakabit natin to sa magnetic contactor para mas maging suporta ng motor. Once na mahirapan na ang ating motor, may settings to na kung ano ang full load ng ating gagamiting motor. Pag nag high amperes na siya ang magka-cut off para maprotektahan yung ating mga motor or machine. Okay, umpisa na natin paglilinya. First step, kukuha tayo ng line 1 sa breaker papunta dito sa ating push button na normally close. Kakabit natin siya dito. Yang NC, itong NC, ibig sabihin yan normally close. Yan. Sunod, kakabit ulit tayo ng wire sa kabilang dulo naman itong normally close. Pagkatapos, kukunin natin tong normally open na push button. Another wire ulit tayo guys. Buhat dito sa jumper papunta sa normally open. Maglilinya tayo papunta sa normally open nitong magnetic contactor. Patulan ko lang to. Siyan na lang natin. Yan, itong normally open. Yun, NO.
Ito magtutuloy ng power papunta dun sa A1 natin, coil ng magnetic contactor. Okay, kabit lang natin. Yan. Tapos kakabit ulit tayo ng linya dito naman sa ibabaw ng normally open. Okay, kabit lang natin. Papunta dito sa normally open pa din ng ating magnetic contactor. Yan, dito sa ibabaw. Mula dito kung magkakabit tayo ng wire papunta naman sa A1, dito sa A1 magsasama tayo ng isang wire pa dito. Kakabit din natin dito sa ibabaw ng normally open ng magnetic contactor natin. Pero dahil sa forward reverse to, idadaan natin ng normally close dito sa kabilang magnetic contactor. Yan, normally close naman. Yan, nakalagay NC dito sa normally close. Kaya idadaan natin dyan kasi para pagbuhay tong reverse hindi sila magsasabay kasi forward reverse nga. Hindi sila pwede magsabay. Kaya idadaan natin dito sa normally close ng kabila. Papunta sa A1 nung number 1 nating magnetic contactor. Yan. Papunta dito. Papunta dito sa A1 itong una nating magnetic contactor. Yan. Okay, higpitan lang natin. Yan. Dumaan siya ng normally close ng kabilang magnetic contactor para hindi sila magsabay. Ngayon, kailangan naman natin ulit ng isa pang push button. Normally open para sa ating reverse. Dito sa isa nating magnetic contactor. Yan. Normally open. Medyo iba lang siya, guys. Luma na. Another wire ulit tayo. Kakabit natin dito sa push button natin. Push button para sa reverse. Yung isang natin push button kanina, ayun yung forward.
dito sa kauna-unahan nating magnetic contactor. Itong padalwa nating magnetic contactor, ayan yung reverse natin. Kukuha natin ng supply dito sa normally close sa ibabaw, kasi isa naman ang pindutan natin para mamatay yung forward reverse. Papatayin muna natin para mag reverse, papatayin ulit para naman mag forward, kasi hindi naman sila pwede magsabay. Buhat dito sa normally open natin na push button, kakabit ulit tayo ng linya. Itong kulay puting ito papunta ulit sa normally open ito na dito sa padalwa nating magnetic contactor. Katulad lang nitong una nating ginawa dito sa magnetic number 1. Nakakuha siya dito sa jumper papunta dito sa normally open nitong magnetic contactor number 2. Ito yung magtutuloy ng power once na nakabitaw na tayo dito sa push button na normally open. Siya yung nagtutuloy ng power papunta dun sa A1 natin, papunta dun sa coil ng magnetic contactor. Kaya kabit natin dito sa ibabaw, papunta pa din dito sa normally open, katulad lang nung isa kanina. Normally open. Katulad nung isa guys kanina, magsasama ulit tayo ng wire, linya dito sa normally open sa ibabaw, papunta dito sa A1. Siyempre idadaan din natin ang normally close nitong kabila para hindi magsabay. Normally close naman itong kabila papunta sa A1. Yan, para hindi sila magsasabay. Wire ulit. Kakabit natin dito sa ibabaw na normally open. Ay, normally close pala, sorry. Itong una natin magnetic contactor. Papuntang A1 itong padalwa nating magnetic contactor para sa reverse. Yan. So yan guys, okay na ang ating line 1. Ngayon magkakabit naman tayo ng linya sa line 2. Ito yung common natin. Kung sa building wiring ng mga bahay, tinatawag natin common wire kasi rekta na siya. Ito na yung mga, pero dito sa motor control, dadaan siya dito sa overload relay. Ito yung magkakat ng power
once na overload na siya. Kaya to tinawag na overload relay. Yan, dito natin ikakabit sa relay. Papunta naman sa A2. Yan, kakabit natin dito sa kanyang relay. Magkadugsong tong magkasunod na terminal na ito. Once na mag-overload na, saka lang siya magkakat. Kaya mawawala ng supply yung A2. Pag nawala ng supply yung A2, mamamatay na yung ating magnetic contactor. Aangat na siya. Mawawala na yung contact para pumunta yung power dun sa motor natin. Wire ulit tayo. Pamuhat dito sa palitan ko lang guys. Buhat dito sa A2 itong magnetic number 1 para sa forward. Papunta naman sa A2 nitong magnetic number 2 para naman sa reverse. Yan, narekta na siya. Parang siya yung pinaka-common natin. So yun guys, tapos na. Ngayon testingin naman natin. Lipat natin dito sa baba. Para hindi siya huli. Okay, testingin na natin guys. Ito ay para sa forward. Pumalo na siya. Hindi natin siya mabubuhay yung reverse hanggat hindi natin kino-close. Kasi dumaan nga siya na normally close ng kabila. Yan. Saka natin bubuhayin itong reverse. Okay yun. Pumalo na siya. Yan. Forward. Reverse. Patayin muna natin. Saka magre-reverse. Yan. Itong padalawang magnetic contactor, ang supply natin pupuntang reverse para mag-reverse. Dumaan siya dito sa normally close. Yan. Yung line 1 natin. Pag nakapindot siya, cut siya. Yan. Pero pag bitaw natin, naka-open na ulit siya. Ito naman yung line 2 natin. Papunta sa A2. Yan, rekta na siya. Mula dito sa normally close, pupunta dito sa normally open. Pag pinindot natin, yan, pupunta siya dito. Tutulay dito sa normally close. Open yan pagka naka-close pa. Yan. Pupunta dito sa A1. Ngayon, pag binitawhan natin tong normally open, cut na siya. Ngayon, ang magsusupply naman itong kulay puti. Yan. Dahil naka-jumper siya dyan. Papunta dito sa normally open. Siyempre, kung napapalo na siya ng kulay itim, dito natutulay yung power. Yan, papunta doon sa A1. Siya na yung magtutuloy ng power. Ngayon, hindi natin ito mabubuhay
dahil nakadaan siya dito sa normally close. Papatayin muna natin bago mabuhay siya. So yun mga kauwido, dito na muna natatapos ang ating video tungkol sa forward reverse gamit ang magnetic contactor. Bali magkakaroon tayo ng part 2 para doon naman sa mismong linya ng motor o doon sa makinarya nyo. Kita-kita na lang tayo sa part 2 guys. Thank you for watching.